Moreno! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ibinibigay ko po sa inyo ang tao po na siyang dahilan kung bakit meron po tayo ngayong gawain sa araw na ito. Ang ama ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Opo kayo. Good morning. Excited na ba kayo? Oy, lalong-lalo na, no? Special mention lang yung ating mga trainee. Ang syudad ng Maynila, since I assumed office last July 2025, no? We've been training a lot of people. Nakaka-apat na tayo, Jay, no? 4 na round o 3? 4 na round, no? Ang dahilan ko is yung ating mga tagalungsod maging fully equipped, skilled. Habang sa kanan ay pinalalakas ko yung mga polisiya, rules na maging kaaya-aya sa mga magninegosyo sa lungsod. Pag may nagnegosyo sa lungsod, maghahanap ng empleyado. Tama, mali? Ayoko na silang tumingin sa malayo pa. Baka naman kung po pwede, tumingin na sila dito sa lungsod ng Maynila because the city keep on producing skilled individual para magpanagpo. Dahil ito ay kaloob sa programa ng inyong lungsod. May awa ang Diyos at sa tulong ninyo, habang ako'y nandito, patuloy tayong mamumuhunan sa programang MBN. Ano yung MBN? Minimum Basic Needs. Ano ba nakapaloob doon? Napakasimple. Kayo nang bumusga. Pinasimple ko ang pamamahala. MBN, education, healthcare, housing, and jobs. Yeah. Yun ba'y kailangan ng tao? Yun ba yung pangunahing pangarap ng isang tao? Magkaroon ng sariling masisilungan. Ang tatay, nanay, magkaroon ng oportunidad na makapaghanap buhay. Yung anak, habang nasa trabaho yung magulang, ay nasa loob ng maayos, moderno, fully equipped na paaralan. At pag ang buong pamilya nagkasakit, may maayos na ospital. Kompleto na ang rekado. Kaya bakit yun ang naisip ko? Dahil hindi naman kaila sa inyo yung aking nakaraan at kung saan ako nanggaling. At yun din, tulad ng mga nanay natin, ay pinangarap ng nanay ko. Kaya yung pangarap ng magulang ko, para sa kanyang mga anak, anak pala, walang mga. Kasi ako'y solong tagapagmana ng malaking lupain sa Tondo. Hasyendero kami, bulubundukin at umuusok pa. But then again, yung pangarap na yun ay yun din ang pangarap ng mga magulang. Kaya gusto kong ipagpapuri ang ating MDSW sa lungsod ng Maynila. 10 ng mga kasama ni Direktor J. De La Puente. Palakpakan natin sila. Binigyan ng skills, binigyan ng puhunan. Mga maabilidad, binigyan din ng puhunan. Palaki ninyo, kung kayo nanonood ng TikTok, may isang naghahanap buhay
sikat ngayon yun sa Velasquez. Malapit sa Quezon Elementary School. Noong kasagsagan ng pandemya, nawalan ng trabaho yung mga utaw, na-retrench. Tumama siya sa city dahil namigay ako ng cash. Pinuhunanan niya yung binigay sa kanya. Nagluto-luto siya. Ngayon, sikat na siyang tindahan doon sa malapit sa Quezon, sa Velasquez. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Kanya-kanya lang tayong abilidad. Kaya once you are given opportunity, ay huwag nyo nang sasayangin. Muli, sa ating mga training and products, good luck. Naalala niyo yung sinabi ko nung nakaraan? Graduate na kayo. Antabayanan niyo yung programa ng lungsod na baka gusto nyong applyan. Dahil after graduation, pwede kayong mag-apply, puhunan at gamit para makapag-umpisa. Minsan sa tao, sa totoo lang, minsan konting tulak lang eh. Sa totoo, ako kung hindi ako shout out, mga taga District 1, saan ba mga taga District 1? Ayan. Tingnan nyo sila. Yan sila mismo. Ang hirap paniwalain ng mamamayan na yung 23 anyos gusto na maglingkod sa bayan. Ang hirap. Sabi nga ng mga matatanda, ano ka ba? Pinabili ka lang ng suka ng nanay mo. Sumali ka na sa eleksyon. Papunta na kami, pabalik na kami, papunta ka pa lang. Tama naman. Hindi mo naman pwede masisi ang tao. Pero dahil sa kanila, itinulak nila, konting-konti lang. Binigyan nila akong pagkakataon na maging konsehal ng Maynila at the age of 23 years old. Yung konting tulak nila sa akin ngayon, kita ninyo, salamat naman din sa inyo. Ito ako ngayon sa harapan ninyo. So the point is, it is not impossible. Mahirap, hindi madali, pero hindi siya imposible. Kaya, pumanatag kayo, mga nanay at tatay ko, at mga batang Maynila. Hindi ako titigil. Kahit gabi, gagawin kong araw. Ang araw naman, sana walang baha. Pero pag may baha, huwag kayong mag-alala, may gobyerno pa rin sa lungsod ng Maynila. Kami, ni Vice Mayor, ang mga kusihal, mga departamento ninyo, hindi kami titigil. Mga taga-District 2, sino mga taga-District 2? Nako, abangan ninyo, may paparating na sa inyo. Nakadaan na ba kayo sa ospital ng Maynila? Yung bagong ospital natin. Maganda. Sosyal. Gawin mo, sa aircon pa lang. Ganansya ka na. Kasi gustong-gusto ko, alam mo, nung ginagawa namin yung ospital ng Maynila, noong first term ko, yung arkitekto, yung tirador natin, kasi minumuestra ko sa kanya ano itsura ng Makati Med, saka St. Luke's. Minumuestra ko sa kanya, lahat. Pati alley, pati yung operating room. Sabi, Sir, masyadong mahal, masyadong maganda para sa isang public hospital. Ano naman, candid. It doesn't mean anything. Sabi ko sa kanya, that's the difference. Nung araw, maaari, hindi naman kita masisi, mas matanda ka na sa akin dito sa gobyerno, sanay na kayo ng paggawaing bayan, mema lang. Yung may magawa lang. Tapos, tsak-tsak. Tsak-tsak. Ayos na. Sabi ko, no. The people deserves better. Total, mahirap gawin. Madali bang magpagawa ng eskwelahan?
Mahirap. Taon. Miminsanin mo na lang, itama mo na, at pangmatagalan na. Nung matapos, isinama ko siya. Sabi ko sa kanya, biniro, ali. Tingnan mo ito. Ito yung pumapasok ka pa lang, gumagaling ka na. Sabi ko sa kanya, yan ang gusto kong pakiramdam ng isang mahirap. Doon man lamang makatabla siya. Yung natitikman ni Jaime Zubel de Ayala, matikman ni Juana at ni Pedro. Ngayon, kung paano tayo magbubuti sa susunod na salapi na darating sa atin para bumili ng ekwipo, gamot, doktor, nurses, ayan ang susunod natin po problemahin. Pag nadali natin yon, paano natin tuturuan? Yung doktor, yung nurse, yung gwardiya, na mas masungit pa sa doktor. Ha? Oo. Pil na pil nyo, ah. Huwag kayong mag-alala. Pare-pareho tayo nakaranas nun. Ganun din naranasan ko nung araw, mas masungit pa yung sasalubong sa iyo. Biri mo, may tama ka na. Diyan ka sa gilid. Paano natin tuturuan yung doktor, yung nurse, non-medical practitioner, sa loob ng health center, sa loob ng ospital, na pakitunguhan ang tao? Yun na naman ang gagawin nating susunod. Kasi sabi ko sa kanila, ang taong may sakit, eto, itama nyo nga ako kung mali ako, kasi baka kala nila binobola ko sila pag kinakausap ko yung mga doktor or nurses na, itama nyo nga ako, ang paniwala ko, mahirap ka. Pero ang taong may sakit, walang matatanggap na katwiran. Kasi, nangingibabaw yung nararamdaman niya. Tama, mali? Nagtetengang kawali ang tao, hindi dahil sa gusto niya magtengang kawali. Ang gusto niya, masakit na yung appendicitis ko, puputok na, Dok. Ano ba? Hindi mo pa ba ako isasalang? And so on and so forth. Tama ba? Oh. Kaya hindi maintindihan. Hindi dahil sa makulit yung pasyente. Hindi dahil sa mainipin ang pasyente. It's just that, ang pakiramdam ko, kung mo ba ako mahirap ayaw mo na akong asikasuhin. Kasi napapanood ko sa telebisyon, sa teleserye, kapag pumapasok ang pasyente, alagang parlor. Sa telebisyon yun. Kasi konti lang ang pila. Tama, mali? Kaya sabi ko, no matter what, whether kasalanan ng pasyente, the way yung attitude niya, o hindi, sabi ko, alam nyo, minsan, sa totoo lang, pag ngumiti kayo, mga doktor, mga nurses, magaling na kami. Sa totoo lang. Biri mo, ganda-ganda ng nurse. Tapos yung itsura mo, kung madali mo yung nurse, para kang tumama sa loto. Di ba gumagaling ka na? Ako takot ako sa injection. Alam niyo ba takot ako sa injection? 3 lang ako takot. Height, multo. Kasi napapanood ko nung bata ko, pag tumatakbo ka, yung multo, manas na uuna pa sa'yo . Injection. Takot ako doon. Kaya pag yung nurse maganda, yung maganda yung makitungo, yung, Yorme, tutusukan na kita, itusok mo. Di ba? I mean, yun yung kakaiba. Lagi kong ipinararanas lagi sa aking mga kasama kung paano pakikitunguhan ng tao. Sapagkat nandoon ako sa kabilang mundo na yon nung ako'y bata. Naranasan kung paano maging mahirap at paano ko tinitingnan ng mga tao.
Kaya, medyo siyempre, hindi mo naman sila masisi. Hindi naman naghihirap itong mga ito. Hindi naman nagdildil ng asin. Di ba? Kaya sasabi ko, minsan sa pakikitungo lang. So, kaya ko yan naikwento kasi sa ospital ng Tondo, parang nangingiti kayo. Kota na. 32 years na kayo. Kaya magtatayo tayo ng bagong ospital ng Tondo. Nung pinatayo yon, I think it was Mayor Lim, no? Nagpatayo nun, 32 years ago. Medyo maliit na. Dumadami na yung populasyon sa District 2. Kaya, nakabili tayo ng lupa. Hindi ko alam kung napansin nyo na. May dinurog akong building sa Abad Santos. Kasi binili ng siyudad ng Maynila yon sa Department of Finance. Brenyo, wala na tayong pera, namimili pa tayo ng lupa. Kasi, ang paliwanag ko sa Department of Finance, sabi ko, pangarap ko magtayo ng ospital sa Tondo, sa Austin, kasi masyado nang maliit, masikip, walang kambyada, hirap na hirap pumasok yung tao. Nag-o-overflow sa Abad Santos. Sabi ko, ang problema ko, wala naman akong pera. Kasi walang pera ang syudad eh. Talagang, ang saranggola ko, boka-boka eh. Sabi ko sa kanila, pwede ba ako? Total, gobyerno kayo, gobyerno kami, iisa katawan, magpalitan na lang tayo ng cash. Mas madali. Walang hoyo. Hindi kami makukulong. Gobyerno sa gobyerno nag-uusap. Kailangan nagkakutungan pa ba? Hindi naman papasa yun. Tama, mali. Doon mangyari ba? Sabi ko, pumayag. Sige. Magkano mo bibilin? Sabi ko kung ano yung naitala dyan, hindi ko natatawaran. Ba't hindi mo tatawaran? Kasi, baka pwede, bombayin ko. Anong ibig mo sabihin, Yorme? Drops. Hulugan. Sabi ko, you have a bad asset, non-performing, the City of Manila will acquire it, then it will be erased in your books of account of these bad assets. And now we're going to convert it as a performing asset to be of service to the people of Manila. Totoo po yun, nag-English ako. Then they realize, now it makes sense. So that's why, I'm proud to say, mga taga-District 2, may sarili na kayong lote. 1,060 plus. 1,900 square meter. Kumpara sa 500 square meter nyo sa lumang ospital. Tapos, 7 story. I love you. May asim pa yun, ha? Sarap pang sigang no, no? Ngayon, ang good news, nagawa na yung design, approved na yung design, meron na tayong lisensya, o what you call PTC, Permit to Construct, galing sa DOH. Ibig sabihin, approved na sa kanila yung buong design. Ang kulang na lang, tsape. Sabi ko sa inyo, yung pera mawawala, pera darating. Lalo na sa gobyerno. Gobyerno, ang sarap. Bakit? Yung tao, kailangan pumasok 8 oras para magkatsape. Tama, mali? Yung gobyerno, tatanghod lang. December 31, sa ayaw at sa gusto, may papasok na pera. Tama, mali? Ang tanong lang ng taong bayan, paano mo gagastahin? Yun lang.
Ayun ang delikado. Kung medyo makati ang kamay ng sino man, malamang. Pero kung masinop, mainam, dahan-dahan, may mapupuntahan. Katulad ngayong umagang ito. Wala tayong pera. Si Yorme, kwento ng walang pera. Pero pagawa dito, pagawa doon, bigay dito, bigay doon. Kayo rin naman magtataka. Kahit ako nagtataka eh. Bakit nakakaya nating maitawid, mairaos, mapahaba ang kamay natin bilang pamahalaan na mas marami pa tayong mayakap? Bakit? Kasi magagaling po yung mga department head natin, palakpakan natin sila. Kaya Austin, see you soon. Basta yung pera na lang yun. Ano yan makakaraos tayo. Pumanatag kayo. So muli today, I am happy and excited for you. Sana magamit ninyo yan bilang yung pantulak ng kaunti. At sana hangad ko'y mapagtagumpayan ninyo yung susunod niyong lalakarin. At pumanatag kayo. Bago yun, uy, mag-iingat kayo, ha? Although, mahirap umiwas sa baha. Nakakalungkot man isipin. Pero, bago pa mangyari, ha? Huwag kayong maiiya. Nagtutulak po kami ng droga ngayon. Ang pangalan, doxycycline. Okay. Inihanda ko ang Maynila bago pa dumating ang tag-ulan o mga bagyo. Dahil iniisip ko na magbabaha sa Metro Manila. So, my point is, available siya sa health center at saka sa ospital. Tumira na kayo. Ibiyahin nyo na. Kasi you need to really protect yourself because it's a very dangerous infection. Samantalang nung araw, ewan ko ba, talagang panahon, pabago-bago. Nung araw, ginagawa pa namin diving board ang baha. No, di ba? Kaya may kanta nung araw, yung isang kumandidatong presidente, tayo sa Tondo, no? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Kasi totoo yun, ginagawa natin swimming pool yun eh. Tapos naalala mo yung alulod? Yung alulod, bye. Lalo na yung apartment, maganda alulod nun eh. Yeah? Kasi pag squatter, bubong nun, dire-diretso eh. Pero yung alulod ng apartment, yung medyo may yayamanin, no? Maganda yun. May tubo. Di ba gagaling yun? Ang putya, may tae pala ng pusa sa'yo. Naalala niyo yun? Shoutout sa nakaka-relate. Pero mag-iingat kayo, ha? Ngayon, delikado na. Nung araw, parang antitibay natin, ano? Pero ngayon, delikado. Kidding aside, mag-ingat kayo, but the medicine is available. We still have about 51,000 capsule from our 200,000 capsules. In 10 days, ha? Daming tumira. At parang pag-uusapan tirahan, relate kayo. Ha? Daming kumuha. Pero pumanatag kayo kahapon, nagbili na ako na bumili ulit ng 100,000 capsule. Just to protect you. Ha? Yun lang, huwag kayong, don't ever think twice. Basta na-expose kayo sa baha, while supply lasts. Kasi mauubos yun. Saka bibili lang tayo ulit. But for the meantime, I'm happy to each and every one of you. Ha? To joins. Mag-iingat kayo at pumanatag kayo. Ang gobyerno ng Maynila, hindi kami perpekto.
Pero, kung meron man ako may iuwi sa inyo ngayong araw na ito, pipilitin lagi namin maging masinop, mainam, at episyenteng mapaglingkuran kayong lahat. Pipilitin namin laging maitawid natin ang humigit kumulang na 2 milyon sa lungsod ng Maynila. At habang gusto ninyo, dito na lang ako sa Maynila. Hindi na tayo, huwag nyo nang entertainin yung chismis. Hayaan na natin sila doon. Sila na lang ang magsabunutan doon. Tayo dito na lang. We tried to. And help me by cleaning your household, by not throwing your garbage outside. You wait for the truck. I will send the truck to collect the garbage. Huwag kayong mainip. By having such community na malinis, maaliwalas, para man lamang sa mga apo at anak natin. Di baling luma ang Maynila. Punong-puno naman to ng kasaysayan at istorya. Yan ang yaman ng Maynila. Tayo ngayong mamamayan na to, na nandito, pilitin natin maging maaliwalas at panatag ang ating lungsod sa pamumuhay dito. And together, if we work hand in hand, the government, national government, local government, the people itself, we can make Manila great again. Magandang umaga sa mga lolo't lola ko. Shout out mga senior! Mga senior, I love you. Pasensya na kayo mga atabs. Paborito ko yung mga nanay at tatay ninyo. Una-una lang yan. Hayaan nyo na sila, mauna na sila. Mauna na muna silang importante, mahalaga, at mahal na mahal ng lungsod ng Maynila. Darating din kayo doon. Then that will be your turn again to feel that kind of love and importance. Magandang umaga at pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Thank you.